para naman sa 5th part ng ating Baguio serye. Tulad nga ng initial plan ko, iikutin ko tong Camp John Hay, kaya ito nandito ako ngayon. Samahan niyo ako my dudes, panigurado, mas maganda tong pagpunta natin sa Camp John Hay ngayon. Kaya let's go! Alright my dudes, ito na yung ating episode 25. A quick ride adventure inside Camp John Hay. Quick ride nga lang kasi medyo mainit na nung oras na to. After breakfast na kasi ako lumabas eh. Mga bandang 9 o'clock na nung naisipan kong mag-ride. Sayang lang din naman kasi yung umaga, kaya tinuloy ko na lang yung revenge ride ko dito sa Camp John Hay. Yun din naman kasi yung tunay na plano dati pa. Eto na, ramdam ko na yung hingal dito. Tulad nga nung sinabi ko nung sa previous episode natin nung papuntang Camp John Hay na solo ride. Banayad naman tong ahon dito pero puro ahon. Wala talagang recovery. At hindi ko in-anticipate yung ganito ka hingal na ride ngayon. Mainit na rin kasi kumpara dun sa unang ride ko. At yan, patawid na ako ng Bangko Sentral nung maramdaman ko na medyo heavy gat na yung hingal ko. Naisip ko dapat nag-have fun lang ako habang nagbabike pero parang hindi na siya fun ngayon. Literal, para ako magko-collapse nung oras na yan, kaya huminto talaga muna ako. Naisipan ko nang i-cancel muna tong ride na to at magpasundo na lang. Kinakabahan ako kasi parang seryoso na yung sitwasyon eh. No joke. Seryoso daw nga eh, no joke pa. Hindi okay yun. Buti na lang nakarecover ako kaagad. Pero sana wag na mangyari yun, nakakatakot eh. Ginawa ko na lang, nagpahinga ako ng konti, nag-meditate, tapos nag-slow breathing. Tsaka tubig pala. Kumalma naman ako kahit papano. Yun, fun na ulit. Buti na lang talaga nagbaon ako ng tubig. Ang dami kong inisip kung bakit nanghina ako nitong ride na to. Kung ano-ano yung mga tumakbo sa utak ko. Tapos late ko na lang na-realize na hindi pa pala nakasagad yung gearing ko. May dalawang speed pa ako na hindi nagagamit. Kaya yun, kaya naman pala mabigat yung aking pagpadyak. Parang some kind of stupid lang. Yan, malapit na tayo sa ating destinasyon, Camp John Hay. Yes, my dudes, nandito na tayo, my dudes. Okay. Sorry. This is going to be fun. Kaya let's go. At yan, water break ng saglit.
galing dito. Ano ba meron dito? Tingnan natin. Yun, meron na palang food truck at saka stall dito. Something cool. At ito, ang cute na lusong nito. Ang sarap lang babain. Ang sarap. Natuwa ako. Ito na yung scenic route dito. What a sight to behold. Maganda yung lusong pero panigurado aahunin ko kasi ito mamaya. Dito sa part na to parang medyo nag-iisip-isip na ako kung kakayanin ko ba yung ibang mga ahon dito. Pero okay naman, kinaya naman kahit papano. Tiwala lang yung binaon ko. Tiwala at lakas ng loob. Ito, banayad na makunat na ahon din. Okay naman siya. Wow. Dito na ulit ako sa entrance at exit nitong Camp John Hay. Hindi ko alam kung anong pangalan ng lugar paglabas mo dito sa access ng Camp John Hay na to, pero familiar naman ako dun sa lugar. Yun lang, hindi ko lang alam kung anong tawag. At hindi ako lumabas kasi gusto ko pang umikot dito sa loob ng Camp John Hay. Baka may makita pa akong ibang lugar na pwedeng puntahan by bike. Tapos itong area sa right, hindi ko alam bakit nagsara na sila. Puro kainan dyan at saka puro shop dati. Alam ko may mga outlet pa ng Nike dyan at saka Adidas, tsaka kung ano mga brands.
Pero somehow nagsara silang lahat. Ito na lang mga tiyanggian sa labas yung bukas. Ahon na to. Sayang naman kasi ang ganda nito dati. Ito na nga yung ina-expect ko na ahon. Kung ano yung nilusong ko kanina, yan na yun. Humuko na ako sa pagpadyak para mas madaling umahon. Yun, ayos na. Sa wakas, nakabalik na ako dito sa scenic route. Tsaka wala na rin mga ahon. Puro lusong na lang. Tapos nun, naisipan ko nang bumalik na lang sa bahay. At least naikot ko na nung Camp John Hay kahit papano. Masaya na ako. Nakadalawang ikot na rin naman ako dito sa loob, kaya sold na rin. It's a lot of fun. Ay, ito matarik. Oo nga. At ito nga, nakalimutan ko na ito yung exit ng Matarik. Kaya medyo nag-alangan ako. Yun, untik na naman ako sumimplang. Nag-skid ako kasi sobrang kumapit yata yung preno ko. Nakalimutan ko, dapat pitik-pitik lang dapat yung preno dyan pababa. Medyo matulis kasi yung lusong kaya kailangan pigain ng konti. Buti na lang skid lang, hindi semplang. Tsaka paano pa kaya yun pagka umuulan? Mukhang GG tayo dun. Buti na lang maaraw ngayon. Ang sarap talaga magbike. Itong part na to, hayahay naman na. Bale, na-enjoy ko na lang yung lusong dito. Hindi na kailangang mag-effort masyado. Kahit tirik na yung araw, okay lang. Hindi ko na masyadong napapansin yung init. Na-enjoy ko na yung relaxed chill pace. Ngayon, niisip ko na lang kung bakit ba naman nakalimutan ko yung mag-shift pababa kaninang ahon. Okay naman sana yung ride kanina. Well, okay pa rin naman siya all in all. Naisip ko lang na siguro mas okay kung mas magaang yung pagpadyak ko kanina. Medyo naging big deal tuloy sa akin. Unang beses ko din kasi maranasan yung ganun parang magko-collapse. Nagpasalamat na lang ako kay Lord dahil hindi niya ako pinabayaan kaninang medyo anxious na ako dun sa sitwasyon. May na-realize lang ako ngayong ride na to. Nagplano ako magpunta dito sa Camp John Hay at ikutin ito. Tubig lang ang baon ko. Tsaka lakas ng loob. Wala pa nga ako masyado sa kondisyon Kaya din siguro nangyari yan. Pero sa kabila ng lahat ng mabigat na pagpadyak ko, lahat ng hiningal ko na yun, buti na lang hindi ako sumuko at umuwi ng luhaan. Nagtiwala lang ako sa sarili ko dahil alam kong kaya ko naman. Kailangan ko lang ipahinga ng konti. Yung composure ba?
Minsan kasi sa buhay, may mga pagsubok tayong napagdadaanan, may mga problema na akala natin hindi natin masusolusyonan. Pero sa tingin ko, minsan dapat naisip din natin na magtiwala tayo sa sarili natin ng konti, kahit konti lang. Naniniwala ako dun sa kasabihan na a little bit goes a long way. Minsan yun lang naman ang kailangan para makalampas tayo dun sa ahon na yun. Sa akin naman yung pag-ahon ko kanina dun sa Bangko Sentral, konting tiwala lang din talaga. Tsaka lakas ng loob at tibay ng muka. Tibay talaga ng muka. At umabot na ako dito. Dahil oo nga pala, napagsara na naman ako ng gate dun sa Luacan Airport. Kaya dito ako sa may Kias dumaan, papunta dun sa Access Road. Napalayo ako ng konti, pero okay lang. Enjoy na lang natin tong ride na to. Kasi malapit lang din naman yung iikutan ko. Parang nadagdagan yata ng mga sa tansya ko, 3 to 4 kilometers siguro. Okay lang dahil first time kong lulusong dito sa side naman na ito. Kaya na-enjoy ko rin. Yun nga lang, parang medyo katirikan na ng araw nitong time na to eh. At naisipan ko na rin na maghanap ng butika para makabili na ako ng drugs. Drugs para hindi tumaas ang high blood ko. Yung pang maintenance. Ayun, drugstore. Yes, of course, I buy drugs. Awan. Ay, awan, kunak ni madam. Tapos ayan, water break muna. Kasi sobrang init. Ayan, si Sherpa, the Gallivanter. Tapos ito, malapit na ako sa Access Road. Ito na yung scenic route dito, overlooking the mountains. Ang ganda. It's a sight to behold. Yan, enjoy na lang natin yung ride na to. Okay ah. At yun na yung solo revenge ride ko.
papunta sa Camp John Hay. Nasulit ko naman talaga tong trip na to. Ayos na ayos. Sabay pwede no, ganun no. Wow, lupit. At dito ko na rin tatapusin yung episode natin, my dudes. Salamat sa pagsama sa akin. Until next time. Stay spunky, my dudes. Sapi, yaon. Sapi. Mekos mo na yan, insan.